Good morning and welcome back muli dito po sa ating channel. Nandito po tayo sa farm. Update tayo dun sa ginagawa pong hagdanan papakit dun. Ayan. Halos ito na lang po yung ginagawa rito. Pagkatapos nito itong hagdanan, baka tingnan natin kung baka muna, stop muna yung project dito. Ayan na siya. Step. Ilan na lang ang binang step? Ayan na. Wow. Hindi siya eskwalado. Kaya yung hagdanan natin medyo tumabingin ganyan. Ayos naman po siya dito. Lambig siya doon. Market doon. Mesh wire. Yung mesh wire kan eh. Kita kulungan kayo yung kulungan kito. Mesh wire mga lukat. Tandadala ng arche. Ayan siya. Ay. Isa, dalawa pa. Full weld no rin check. Spot la pa. Spot. Kung natin makyat. Ay, wala yata akong pera sa bulsa, meron. Kaya daw nang hagdanan dapat yung makyat may pera sa bulsa. Ika-check at nga pera yung bulsa. Ha? Ayun o. Pag hindi pa naman tapos. Ito baka pasinta ko na po ito. Pasinta na to. Sarado natin dito para makapaglagay tayo ng handrail dito. Salit sa kabla. Handrailing. Yun o. Wow. And tapos ito yung ating elevated kubo. For the meantime, ano muna to? Stop muna. Ang daming ibon, no? Mga ibong bukid, mga tagak, mga bato-bato. Baka mamaya meron dito mga bato-bato. Yun doon, napatubigay na po nila. Tapos papunta na sila dito. Doon po may doon, may parang kanal doon. Doon sa may gawin na yun. May parang kanal doon. Doon po sila kumukuha ng tubig. Hindi po deep well ang patubig nila dito. Yung pinaka-kanal na yan, pinaka-irrigation na maliit dyan, karugtong po nung ilog doon, o yung sapang kung saan tayo namimingot tsaka naniniksay, yan yung ilog, oh. Pinakasapa. Dyan po kumukuha ng tubig yung mga farmers dito. Yan. Kung mapapansin nyo, wala pong maandar na makina. Bale meron lang silang binubuksan yata doon na parang gate, tapos yung tubig dito. Pero sa obserbasyon ko dito sa lugar na to, parang isang crop lang sila isang taon. Kasi pagka tagulan na, bumabaha po yan. Bumabaha tong area na yan. Hindi ko lang alam kung isang crop lang sila o dalawa. Siguro hanggang January, February, March, April. Mga April harvest ng palay dito. Tapos May, June, July. Mga dalawa siguro. Pwede po sila maglagay dyan. Dalawa bago magtagulan. Dalawang crop. Ayan. Binabaha po kasi dyan, hanggang dyan po yung tubig. Nag-overflow yung mga doon, mga sapa. Kaya last na baha dito sa farm, binaha rin po ito. Yun po yung pinakamalaking baha dito daw, sabi ni Godi, simula nang maliit siya. Siguro dahil nga nag-overflow, tapos napaka ng ulan no, napakatagal na hindi siya tang umuulan or basta matagal po yung ulan, kaya lumaki yung baha siya. Tapos pagka may budget ulit, so i-continue natin to. Gagawin na natin tong elevated kubo. Medyo magastos din, ipon na lang. Pero gusto ko sana bago magtag-ulan, mauna muna yung tambak.
tambak natin dito. Kahit hanggang doon lang muna. Medyo malaki-laki po yung budget, kailangan budget dito sa tambak. Bago magtagulan sana matambakan. Cutting dish na. Wala na silang mga cutting dish. Sitting tayo dito sa ano. Bibili tayo ng cutting dish sa kwarto. Tapos na yung mga ginagawa ni doon Ram Junior. So naghihintay lang kami ng another mabubuksan na project para yung mga tropang bakante. Ayan, marami po akong ano ngayon. Meron po tayong mga bakante. So yung po mga gusto magpagawa, at least dapat na this January dapat may mabuksan tayo. Dahil yung ongoing natin dalawa lang. Yung Subic tsaka dito sa Tarlac. So dalawa lang ngayon. So ngayong araw baka di tayo malis. Dito tayo sa farm. Tapos pipinturahan ko pala yung kolong na ginagamit natin. Nasira yun, nasira po yun. Pinaayos ko. Ngayon okay na. So bago ko siya isalpak dun sa kolong, pipinturahan ko muna para maayos. Ito yung motor na nasira po yung kanyang kickstart. Yung kickstart niya ito, nasira daw sa loob. Pag kasi kinik mo hindi mo mabalik. Pero umaandar na rin naman yung ano niya, yung push start niya. Yan, naayos ko na. Okay na yan. Ayusin ko lang yung kolong, mamaya pipinturahan natin. Bibili ako. Meron pa naman pala tayo dito mga pinturang labis. Solve nito yun na. Tama-tama ito, epoxy enamel black. Kasya pa po doon. Catalyst. Tapos meron tayong thinner dyan. Thinner, nasan ba yung thinner? Ayun yung thinner. Yung thinner. So, thinner. Tapos meron pang dito Solignum. Ginagamit natin yan sa mga cabinet. Bago natin pinafabricate, pinapaano ko muna ng Solignum. So yun, bibili lang tayo ng cutting dish muna. Yung gamitin ko si Aerox. Si Aerox ang gagamitin natin. Si Sniper. Yan si Sniper. Ginagamit ko naman po ito pang dito lang, daily use. Daily use dito lang sa malapitan. Yan. Condition din po yan. Okay. Tapos ito gamitin natin. Ito kasi malaking compartment nito. Marami po tayo malalagay. Pag namalengke tayo, kahit dito sa loob yung aking pinamili, ayos na ayos. Itong Sniper naman, mga disadvantage lang nito, wala siyang compartment. So wala kang mailalagay sa kasakanya. Hindi katulad nitong Aerox tsaka NMAX, napaka laki ng compartment. Aba, ay tayo susi, ayun. So tara, punta muna tayo sa bayan at balik tayo ng ano rin pala, ulam tsaka cutting dish. Tayo mo sila, merienda muna kayo. Ayun mga boss, nandito na po tayo. Nag-grocery ako ng stock namin dito sa farm. Ay, ito yung cutting dish, bigay mo sa kanila. Cutting dish. Tabi ko muna ito isa. Isang box binili ko. Grocery tayo ng ulam. Shoutout kay kay Cap Sernan Cruz tsaka kay Ma'am Marites Cruz ng Tarlac City. Ayan. Oh, yung kape tayo, merienda. Muna dito. Meron naman tayong dito. Ref natin. Break time muna, merienda. Nalas kang ubuin yan kasi ano yan? Ayun yung cutting dish. Asukal yan eh. Nunubo ka. Nalas kang ubuin yan. Ayun na pala luluboy. Kulang ka lang sa sa singkalamansi. Check na. Singkalamansi. Kape oh. Kape mo tayo. Yan, shoutout kay Pare Louie Puyawan na subukan ko itong kaya lang tingnan ko kung meron po tayo dito.
110 po itong regalo sa atin ni Paring Louie. Spray siya na kuryente, Wagner spray. Bukan natin, kaya lang meron tayong 110 na transformer, tapos itong solar sa bahay nilala ko dito para ilalagay ko sa may kulungan ng baboy para may ilaw sila pagkagabi. Ayan, meron po pala dito. Ito yung transformer na 110 volts. So testingin natin po itong regalo sa akin ni Paring Louie Puyawan. Ayan, shout out. Tsaka kay Maring Joan. Ayan, siya, hindi na kailangan ng compressor. Kailangan lang natin ng 110 na power supply. So subukan natin kung pwede pa po itong aking transformer na maliit lang. Ilang amps lang to? 200 amps pa to. 220 volts input, output 110. Lagyan ko muna ng tubig muna, testing natin. Sprayin ko po yung kolong-kolong, tapos yung yung ginagawa nilang hagdanan, ipa-primer muna natin bago buhusan yung mga step. Nagluluto si Mrs. ng paboritong ulam, tokwat baboy na may black beans. Ayan, subukan natin itong spray. Yung kasi mga spray gun, marami kaming spray gun, pero yung iba sira. Bali yung dalawa na lang yung matino nandun sa Subic. Mabuti, naalala ko tong regalo sa atin ni Paring Louie. Dapat dito to 110. Tapos transformer, tapos mag-extension na lang tayo pagka obra to. Yun. Pwede. Pwede po siya. Pwede siya. Alright. So yun, okay ito. I-ready ko lang yung mga pintura. Tapos dito na lang po natin tirahin to, pinturahin. Para pagka mamaya, pagka natuyo, pwede nang isalpak yung dito, yung motor. Ayan, linis na rin pala ni Bebe to. Tapos yung ginagawa nila, pa-primer din natin. Meron tayong mga tira-tirang pintura dito. Baka hindi po tayo umalis ngayon. Dito lang muna tayo sa farm. Ayan, ito yung mga pinturang tira-tira natin. Epoxy namin. Buwan natin sa pintura. Ayan, ito yung kolong. Natanggalin ko muna yung gulong para madaling pinturahan. Wala na tayong iniilagan. Lagyan muna dyan. Ay problema, wala tayong extension gamit nila ayun pa lang yun na lang Blue Yeti. Yung kunin mo, yung Blue Yeti na lang. Yung tama. Magagamit po si Blue Yeti. Malaking bagay talaga si Blue Yeti. Tulad yan, wala tayong extension. Dito na lang natin siya patong. Yun na lang gagamitin nating power supply. Ayan, hinabangan po yung kanyang extension. Ayan, para maikutan natin itong kolong na hindi na natin bit-bit yung transformer.
Tapos yung fluid yung ginamit natin sa power supply, nakasaksak na yung transformer, naka-on na yung ating AC. So may power na po ito. Subukan natin. Subukan natin sa, sa pintura naman. Ito yung ating pintura, epoxy enamel. Ayan. Black, kulay black. Nandito mga anak ni Basal, baka mapinturahan to maging itim. Oy, alis kayo dyan. Ano kayo dun? Tabi ko muna to mga to. O mamaya matapos ako dito, kulay ano na kayo, kulay itim na kayo, hindi na kayo white. Yan, ang dami po, yung mga gusto ng ano, puta, kung gusto magapon. Anak po ni Basal yan, 5. Tara, sangkap tayo ng pintura. Yun lang maubos natin. Dahil pagka dinagyan po kasi ng catalyst to, kahit takpan nyo to, titigas. Marami naman tayong pipinturahan, pati yun dun. Pinturahan din natin. Kulay black na siguro para ganda na siya. Ito yung ginagawa nilang hagdanan bago mabuhusan yung mga step. Pinturahan natin para iwas kalawang. Let's go, let's do it. Okay na. Black na yung ating kolong. Ayan, ayaw tumabi ng mga aso. Naging itim, naging tigre siya. Dalawa pala. So, ayan, tumabi. Dalawa, naging ano. Nilagay ko po kanina sila doon. Gusto nila dito. Patutuin na lang natin yan. So mamaya pwede na natin salpak yung yung motor. Ang galing naman pumutuyo ito. Ano naman to, lacquer type paint. Mamaya ipa-spray na rin natin yung magdanan na yun. Tingit na rin natin. Ayan, tama po yan, hindi siya dumihin. Ito mga sopot naging ano na, naging itim na. Pinturahan ko na kaya ng itim para hindi dumihin. Oh, yan, sige, makulit kayo kasi. Makulit kayo. Kain muna tayo. Alas 12 na. Nagluto si Mrs. ng ulam. Toko at baboy na may black beans. Yun, no? Sarap na ito. Sarap. Sarap po. Toko at baboy. May celery. Pechay. Yan na. Alauna na. Tuyo na siguro to. Tuyo na nga. So pwede na natin isalpak. Ilagay na natin itong ano. Ay, hinalisin ko muna pala itong ating spray machine bago natin ilagay ito. Ayan na. Ito yung pinaayos natin. Pinapalit ko yung mga upuan, side mirror, manibela. Tapos pinaayos ko yung nasirang kick. Yan, okay na siya. Tapos yung wiring, side mirror, okay na. Tapos yan, condition na rin yan. Linisin ko muna ito bago natin salpak yung kolong. Tapos baka hindi na po natin napinturahan yun. Binubuhusan na nila yung yung step. So siguro pagka nabuhusan na lang, yun doon na lang natin pinturahan ng primer. Hindi po si siya stainless. So tapos siya, ang tawag dito, naka-expose siya sa ulan tsaka sa araw, init. So
kailangan i-maintain yung pintura nito. Pagka hindi, so madali lang po masisira yan, sisirain ng kalawang. So i-maintain lang natin pintura every siguro mga 5 months, 6 months, repaint ulit. Pagka medyo nakita na natin yung pintura is nababakbak na or natutuklap na, so kailangan natin i-repaint ulit para ma-maintain, para tumagal po yung hagdanan. Ayan. Medyo pricey kasi pagka stainless. Total yung ating mga materials naman doon is ano lang yan, yung mga scrap na natin na tira-tira. So, ayan. Linisin ko muna to bago ko salpak. Palinis natin thinner para sa susunod na gagamitin natin. So magagamit natin ulit na maayos. Yan, siguro tingnan natin magagamit po natin sa project to. Yan, for sure magagamit po to. Hindi na kailangan ng compressor. Ano lang, kailangan ko lang isa yung transformer, tapos ano na siya, plug and play na lang siya. Yan, maraming salamat muli kay paring Louie Puyawan na regalo sa atin to nung umuwi po siya. Yan, naalala ko lang kanina na naghahanap ako ng spray gun. Yung mga spray gun natin dito halos sira. Marami pong sirang spray gun na yung po kasi nabibili sa paint center na spray gun, parang disposable, walang parts na mabibili. Halos ang kadalasang nasisira yung spring niya dito sa kanyang dito, yung mga spray gun natin na nabibili sa paint center. Ito maganda to, magagamit natin yan. Yan, okay na. Yun lang yung dito, mahirap po linisin, matagal linisin. Kailangan mong baklasin tong mga dito, binaklas ko itong mga nozzle. Saka ito, yun lang ang disadvantage nya, mahirap, matagal siya linisin, di katulad nung yung ginagamit natin, madali lang. Pero overall maganda siya. Binubusan na nila yung mga boss, hagdanan. Saka na lang natin pinturahan. Siguro tingnan natin bukas kung wala tayong gagawin o hindi tayo aalis, tingnan natin primer na yun. Silipin muna natin. Uy. Butas itong hose Nobi, kaya pala dito mitigil yung Jetmatic Commander doon na. Ayan o. Sige, ako na lang magpapatay. Ako na mamatay. Namamada. Okay na. Patay ko muna yung tubig. Putas pala yung hose. Putas pala yung hose natin. Okay. Yan. Bago yung ulam ah. Yes. Black Rider. Black Rider. Tabo. Merienda muna tayo. Merienda. Yan, shoutout kay Cap Sernan ng Tarlac. Maraming salamat po dun sa binigay niyong balot. Ayan, binigyan po tayong balot ni Cap Sernan. Ayan, maraming salamat din kay Kapitana, kay Ma'am Martes. 6 na tray, 4 na tray. Tapos yung iba hindi mo ko dun sa mga tropa sa Tarlac project. 3 oras nang kumukulo to. Ayan o. Tunay, buka tayo. Merienda, balot.
Balot, balot, balot. Balot, balot, balot. Ang dami nito. Ano, ang lalaki. Maraming salamat kay Cap. Kabay po nila. Bagong kaibigan natin dyan sa Tarlac. Ang laki pa naman, oh. Ayan, oh, sarap, oh. Nasa puti. Sarap na. Ano ba to? Biba to, kaso medyo malambot dun. Kaputi nga, no? Ang sarap. Okay na. Testing, testing. Testing natin. Wow, bago na po yung ating service. You know? Ayos. Ayos. Puno natin yung brake. Okay. Okay na. Tapos na to. Kondisyon na po yan. At tapos na rin po yung yung hagdanan. Nabuhusan na. So tingnan natin bukas. Pintura. Primer. Sana. Yun. Nabuhusan na siya. Bukas meron na tayong access papanik sa taas. Ayan siya. Yes, ayos, ayos. Huwag natin apakan. Ayan siya mga boss, oh. Ano lang po yan, railing. Handrail. Ayan pa rin sa taas. Yeah. Ayan. 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 Alright. Okay. Wow. Ayan siya. Ayos. Magka-railing para hindi siya delikado. Lalo na sa mga bata. Ayan natin ang gabay. Gabay dito pa ganyan. Dito kasi asintahan na. Asintahan na rin po ito. Okay. Sarap sumambay dito. Mag-overtime pa tong flies. Ito lang tayo apaksan sa may bakal. Dito sa taas medyo tuyo na po siya. Kasi ito mamaya bubulihin pa, papakinisin pa, medyo basa pa.
Yan okay na. Ano lang po yan. Titingnan na lang tayo ng tiles na may lalagay natin dyan, yung hindi madulas. Ayan. Okay. So meron na tayong access papuntang dito sa elevated kubo. Sa railing na lang bukas. Ayan, di continue na yung railing para hindi delikado. And tapos nalagay ko muna temporary yung solar light para may ilaw itong mga baboy at hindi sila lamukin. Ayun. Silipin natin tong bukid. Bukas makakakit na tayo ng andon ng mabilis. Tuyo na bukas yan. Okay, let's go. Ayan, dito ko na po tatapusin yung ating simpleng vlog for today. Kita-kita po tayo bukas sa next upload. Maraming salamat po muli sa inyong walang sawang panunood dito sa ating channel. Ayan, keep safe everyone. Kita-kita tayo bukas sa next video. Paalam po. God bless. Ingat.